Lele, come here. Let's leave everything. Gusto mo ba talagang malaman ang totoo? O gusto mo lang tumakas? Napalingon si Lemuel, tila may hinahanap ang kanyang mga mata, isang bagay na siya mismo ay hindi siguradong naiintindihan niya. Ang mga shotpan mula sa lumang dingding ng bahay hanggang sa mahabang anino na parang nagkukubli sa labas. Napabuntong hininga si Lemuel, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Lemuel, pabulong. I have no choice. Everything in Manila, it's not for me anymore. This will be the last time I go away. Lumabas si Lemuel ng bahay, ang madilim na liwanag ng buwan ang nagliliwanag sa kanyang silweta, na lumikha ng isang misteryosong imahe. Umaalinggaw ang tunog ng mga insekto sa madilim na gabi. Tahimik ang paligid, malamig, parang naghihintay ng magandang mangyayari. Si Lemuel, isang batang tagalungsod na hindi pa nakakaalam ng mga sikreto ng mundong ito. Namuhay siya sa karangyaan, kung saan nabibili ang lahat, kung saan may kasiyahan at saya lang, ngunit hindi iyon ang gusto ng kanyang lolo't lola para sa kanya. Naglakad si Lemuel, palubog na ang araw sa di kalayuan. Biglang bumagsak sa katahimikan ang tili ng ibon sa gabi na ikinagulat ni Lemuel. Tumingin siya sa malayong nayon. At pagkatapos, narito ka, isang lugar na hindi mo alam ang magpapabago ng lahat. Dito, sa kadiliman, ang mga nilalang na hindi maintindihan ng mga tao nagkukubli, naghihintay. Si Lemuel, sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kakaibang liwanag, na parang may humihila sa kanya, na dinadala siya sa isang paglalakbay na hindi na bumalik. Hindi alam ni Lemuel na, sa payapang nayon na yon, may itinatago ang mga lolo't lola mo ng isang sinaunang sikreto, isang lihim na kung alam mo, hindi na mauulit ang buhay mo. Nagkukwentuhan ang lolo't lola ni Lemuel sa madilim na silid. Tanging ang langit-ngit ng upuang kahoy at ang buntong hininga ni Ginang Maring ang umalingaw-ngaw. Biglang yumanig ang kahoy na mesa, na parang may di nakikitang puwersa ang kumikilos dito. Ginang Maring, pabulong, halos sumpa. Lemuel, kailangan mong harapin sila. Ikaw lang ang makakapagligtas sa mundong ito. Pero magiging napakataas ng presyo. Si Lemuel, sa sandaling ito ay tila wala na siyang nakikita, kundi madilim na kadiliman. Lubusan nang lumubog ang araw, nag-iwan ng langit na puno ng makapal na madilim na ulap. Nagsimulang bumuhos ang ulan. So, ang tanong, ano kaya ang gagawin ni Lemuel kapag nahaharap sa hindi maipaliwanag na supernatural na kapangyarihan? Magkaroon ba siya ng lakas ng loob na lumaban? O dadalhin siya sa isang buhay ng kasinungalingan, kadiliman, at nakakakilabot na mga nilalang tulad ng mga aswang? Hinawakan ni Lemuel ang mutya, isang kumikinang na bagay na parang may kapangyarihang mistikal. Ang paligid ay unti-unting nagdilim at isang dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa kung saan. Ang mga aswang ay hindi lang halimaw ng alamat, sila ay umiiral. At si Lemuel, kailangan mong matutunang labanan sila, hindi lamang sa lakas, kundi sa iyong puso. Dumating na ang panahon, magsisimula na ang labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Tumingin si Lemuel sa mutya, sa mahinang liwanag ng lampara, at dumaan ang isang malakas na hangin, dala ang mga tuyong dahon. Naging itim ang screen. Hindi naging ganito kagulo ang buhay ni Lemuel. Ang presyo ng katotohanan, matatanggap mo ba? Nagsisimula ang eksena sa isang madilim na umaga, umaalingaw-ngaw ang tunog ng busina mula sa lungsod ng Maynila. Si Lemuel, isang binata sa edad na 20s, ay lumabas sa isang maliit na bahay, puno ng pagkadismaya ang mukha. Isinuot niya ang kanyang earphones sa kanyang tenga, hindi tumitingin sa mga taong nakapaligid sa kanya, tila hindi napapansin ang ingay ng buhay sa labas. Ngunit sa paligid ay magulo ang mga mata at bustlings. Malabo, wala talagang umaakit sa kanya. Si Lemuel, isang binata ng lungsod, namumuhay sa liwanag ng karangyaan, ngunit nakalubog din sa dilim ng mga maling desisyon.
Ang kanyang buhay ay parang isang saradong kulungan, kung saan ang mga kabuluhan at hidwaan sa pamilya ay parang mga multong hindi bumibitaw. Madalas siyang nagdudulot ng gulo sa kanyang pamilya, at ang mga bagay na ito ay humantong sa kanya sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Lumabas ng bahay si Lemuel sakay sa isang lumang bus na tumatakbo sa maputik na kalsada. Dinala siya sa isang mapayapang kanayunan, isang lugar na hindi niya naisip. Hindi na nakayanan ng kanyang ina, kaya nagpasya siyang ipadala siya sa lungsod upang manirahan kasama ang kanyang mga lolo't lola. Ito ay isang malakas na desisyon, ngunit puno rin ng pag-aalala. Magbago kaya ang isang batang tulad ni Lemuel pagkatapos iwanan ang lahat ng kanyang nalalaman? O mas malubog siya sa paghihimagsik, na itulak ang kanyang pamilya sa mga patay na dulo na walang paraan? Nakaupo si Lemuel sa bus, nakatingin sa labas ng bintana, hindi niya maitago ang kanyang discomfort. Unti-unting nagbago ang tanawin sa labas ng bintana, mula sa mga skyscraper ng Maynila hanggang sa malawak at tahimik na mga bukid. Bumalot sa kanya ang pakiramdam ng kalungkutan at pag-iisa. Lemuel, ano ba itong bansang ito? Wala dito kundi damo at puno. Sino ako para tumira dito? Tumitigil ang bus. Napalitan ng lumang bahay ang tanawin, kupas na ang mga dingding, makapal ang mga puno sa paligid, lumilikha ng malungkot na larawan. Bumaba si Lemuel sa bus, nakatingin sa bahay na hindi niya inaasahan. Nakaawang ang pinto, ngunit maririnig pa rin mula sa loob ang mga alingawngaw ng payo. Ngunit ang hindi alam ni Lemuel, ang bahay na ito ay hindi lamang naglalaman ng mga alaala ng pamilya, kundi nagtatago rin ng mga lihim na maaaring magpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Mga lihim na itinago ng kanyang lolo't lola sa loob ng maraming taon. Mga lihim na hindi masabi, hindi maintindihan ng mga tagalabas. Sa loob ng bahay, kung saan nakaupo ang lolo't lola ni Lemuel, baka sa mga mukha nila ang pag-aalala, ngunit wala silang sinasabi. Tanging huni ng mga insekto sa hardin at ang hanging humahampas sa mga siwang ng pinto. Si Elres Maring, ang magiliw ngunit determinadong lola, ay tumingin kay Lemuel na may medyo nag-aalalang tingin. Ginang Maring sa mahinang boses. Maintindihan mo, Lemuel, pero hindi ngayon. Basta tandaan mo ang isang bagay, hindi ito ang iniisip mo. At kailangan mong matutunang mamuhay sa mga bagay na hindi mo inakala. Tinignan siya ni Lemuel, nalilito at puno ng pag-aalinlangan ang mga mata, ngunit hindi ito sumasagot. Tuloy-tuloy ang eksena sa loob ng bahay, kung saan nakaupo sa dilim si Egoy, nakatingin sa labas ng bintana na may panaginip, na para bang inaalala ang mga alaala na matagal nang hindi malilimutan. Si Egoy, na dating mandirigma laban sa Dark Forces, ay minsang nakaharap sa mga nilalang na hindi maintindihan ng tao. Ang mga aswang, maitim na nilalang mula sa ibang mundo, ay pinagmumultuhan siya sa buong buhay niya. At ngayon, alam na niya na kailangang ipagpatuloy ni Lemuel ang laban na ito. Tahimik na tumayo si Lemuel, lumingon ang mga mata kay Egoy, na parang may kakaibang nararamdaman. Ngunit ang lahat ay katahimikan sa lumang bahay, kung saan ang mga mahiwagang kwento at alamat ay patuloy na namamalagi sa himpapawid. Ang buhay dito ay hindi simpleng lugar para makatakas. Kakailangang harapin ni Lemuel ang mga puwersang hindi niya naisip. Ang presyo ng katotohanan gaano kamahal. Si Lemuel ay nakatayo sa gitna ng isang madilim na silid na nailawan lamang ng mahinang oil lamp, naghahagis ng mahaba at nakakatakot na anino sa mga dingding. Nakatingin siya sa isang sinaunang, maalikabok na kahoy na kahon na hindi nabubuksan sa loob ng maraming taon. Tumayo si Elres Maring sa likuran niya, hindi umiimik, nakatingin lang. Sa loob ng kahon na ito ay isang sinaunang kayamanan na inilihim ng pamilya sa loob ng maraming taon. Walang sinuman kundi ang mga lolo't lola ni Lemuel ang nakakaalam ng tunay na kapangyarihan nito. At ngayon, siya, isang batang tagalungsod, ay haharapin ang katotohanang walang sinuman sa pamilya ang nangahas na ibunyag.
Binuksan ni Lemuel ang kahon. Sa loob nito ay isang sinaunang kwintas na may kumikinang at naaninag na bato, ngunit tila may kakaiba at madilim sa loob nito. Kinuha ito ni Lemuel, naramdaman ang malamig na enerhiyang kumalat sa kanyang kamay. Lemuel, ito naman ano yun? Isang alahas? Ginang maring malalim ang boses. Hindi lang ito alahas, Lemuel, ito ay mutya, isang kayamanan na may kakilakilabot na kapangyarihan. Ito ay hindi lamang isang bagay na isusuot, ngunit isang pinto na nag-ugnay sa mga tao sa supernatural na mundo. Tinignan siya ni Lemuel, puno ng pagdududa ang mga mata, ngunit hindi niya maitatanggi ang kakaibang atraksyon ng bato. Ang mutya ay hindi isang ordinaryong bagay. Ito ay naglalaman ng makapangyarihang espiritual na kapangyarihan na nagpapahintulot sa gumagamit na kontrolin ang lahat ng hindi ginagamit ang kanilang mga kamay. Lahat ay susunod sa kalooban ng taong may hawak nito. Isang dakilang kapangyarihan, ngunit puno rin ng panganib. Nagsimulang mag-eksperimento si Lemuel kay Mutya. Hinawakan niya ang bracelet, pumikit at nag-concentrate. Biglang nagsimulang manginig ang upuang kahoy sa silid, saka dahan-dahang gumalaw ayon sa kanyang kalooban, nang walang humahawak dito. Iminulat ni Lemuel ang kanyang mga mata, nagulat at nataranta. Lemuel, panic. This is the truth. I can control everything. Napagtanto ni Lemuel na si Mutya ay hindi lamang isang normal na alahas. Isa itong makapangyarihang kasangkapan na makakatulong sa kanya na kontrolin ang mundo sa paligid niya. Ngunit may kakayahan ba siyang gamitin ang kapangyarihang ito ng maayos? Mag-isang nakaupo si Lemuel sa kanyang silid, ang kanyang mga mata sa Mutya na nakalagay sa mesa. Ang pakiramdam ng pagnanais ng kontrol ay nagsimulang manaig sa kanya. Iniisip niya kung magagamit niya ito para baguhin ang kanyang buhay. Lemuel, pabulong, puno ng pagkabalisa. Ang kapangyarihang ito ay makakatulong sa akin na makatakas sa lahat ng kahirapan. Kung kaya kong kontrolin ang lahat, hindi na ako mag-aalala tungkol sa anumang bagay. Ngunit may isang mahalagang bagay na hindi naintindihan ni Lemuel. Ang kapangyarihang ito ay hindi lamang may kasamang mga pagpapala. Ito ay maaaring magdulot ng pagkawasak kung hindi mo alam kung paano ito kontrolin. Ito ay makapagpapabago sa iyo magpakailanman na nagpapadala sa iyo sa isang landas na walang babalikan. Sinimulan ni Lemuel na subukan ang kapangyarihan ni Mutya sa maliliit na bagay sa bahay. Madali niyang nakontrol ang mga ito mula sa mga tasa, mesa at upuan hanggang sa malalaking bagay. Pero habang ginagamit niya ito, mas nakaramdam siya ng kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Ang isang pakiramdam ng kasakiman ng kapangyarihan ay nagsimulang sumiklab. At pagkatapos, hindi na napigilan ni Lemuel. Hindi na niya gustong kontrolin na lang ang mga bagay sa bahay. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang kaya niyang gawin sa kapangyarihang ito. Malawak ang mundo at kung makokontrol niya ito, mababago niya ang lahat. Kaya niyang gawin ang mga tao na sumunod sa kanya. Kaya niyang maghiganti sa mga nanakit sa kanyang pamilya. Kumikislap ang mga anino sa paligid ni Lemuel, parang kinokontrol ni Mutya ang kanyang isipan. Nakatayo siya sa gitna ng isang madilim na silid, nakatitig sa kwintas, isang misteryosong ngiti sa kanyang mga labi. Lemuel, nakangiti, puno ng hamon ang boses. Kung kaya kong baguhin ang lahat, bakit titigil? Ano ang magagawa ko sa kapangyarihang ito? At saan ako dadalhin ito? Ngunit tulad ng lahat ng gumamit ng kapangyarihang ito noon, babayaran ni Lemuel ang halaga. Kapag natikman na niya ang pakiramdam ng kapangyarihan, walang makakapigil sa kanya. At kapag tumahak si Lemuel sa landas na ito, hindi lang niya kailangang labanan ang mga supernatural na puwersa, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Napatingin si Lemuel sa Mutya, sa madilim na liwanag ng silid. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon at kawalan ng katiyakan.
So, Lemuel, anong landas ang pipiliin mo? Gamitin ang kapangyarihang ito para iligtas o sirain. Time will tell. Bumagsak ang gabi sa mapayapang nayon. Ang liwanag ng buwan ay madilim na sumisikat sa mga puno na lumilikha ng kakaibang mga anino. Ang huni ng hangin na humihip ng mahina na may halong huni ng mga insekto ay nagdulot ng tensyon at pagkabalisa. Nakatayo si Lemuel sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo, kung saan binalot ng dilim ang buong nayon. Walang kaalam-alam si Lemuel na, sa ngayon, ang mundong inaakala niyang ligtas ay natatakpan ng madilim na puwersa. Ang mga aswang, mga supernatural na nilalang na narinig niya lamang sa mga kwento ng kanyang lolo't lola, ay nagkukubli sa kadiliman, naghihintay ng tamang sandali para hampasin. Matagal na tumayo si Lemuel, mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang kamay sa mutya, pakiramdam na parang may puwersang humihila sa kanya patungo sa dilim. Isang bahagyang inday ang nagmumula sa labas, na ikinagulat niya, pagkatapos ay isang anino ang dumaan sa bintana. Lemuel, something's wrong. Yung mga aswang papalapit na sila. Si Ginoong Egoy na nakaupo sa madilim na silid ay seryoso ang mukha. Tila ba may malalim na takot ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Lemuel, parang may gusto siyang sabihing importante. Egoy, sa isang malalim, misteryosong boses. Hindi ka makakatakas, Lemuel. Ang mga nilalang na iyon, hindi lang sila mula sa mundong ito. Nanggaling sila sa mga madilim na lugar, mga lugar na hindi maintindihan ng tao. At kailangan mo silang labanan. Ang kapangyarihan ni Mutya ay hindi lamang para sa proteksyon, kundi pati na rin ang susi para kay Lemuel upang harapin ang kakilakilabot na banta na ito. Dapat mong maunawaan na, upang talunin ang mga aswang, kailangan mong malampasan ang mas malalaking hamon, kasakiman, pagtataksil, at ang kadiliman sa loob ng iyong sariling kaluluwa. Pumasok sa madilim na kabubatan sina Lemuel at Egoy, kung saan umalingaw ang kakaibang tunog, na lumikha ng isang katakot-takot na espasyo. Biglang lumitaw sa dilim ang isang aswang, duguan ang mga mata, matutulis ang ngipin, at parang multo ang katawan. Nataranta si Lemuel, ngunit naramdaman kaagad ang kapangyarihan mula kay Mutya na dumadaloy sa kanyang katawan. Lemuel, ungol, sinusubukang makabawi. Kung ito ang landas na dapat kong tahakin, hindi ako atras. Drama ang eksena ng labanan na may matinding pag-atake mula sa aswang. Ginamit ni Lemuel ang kapangyarihan ni Mutya para kontrolin ang mga bagay sa kagubatan, bumuo ng isang kalasag para protektahan ang sarili. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas dito, hindi pinahintulutan ang kanyang sarili na maging mahina. Si Lemuel ay humarap sa unang aswang sa labanan. Mabilis at malalakas ang mga pag-atake. Nabasag ang mga bagay sa paligid niya, ngunit sa kapangyarihan ni Mutya, hindi lang natalo ni Lemuel ang halimaw kundi kontrolado rin niya ang lahat ng nasa paligid niya. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi nangangahulugan ng katapusan. Ito lamang ang unang hakbang sa mas mahabang labanan. Umuwi sina Lemuel at Egoy, ngunit naging masikip ang kapaligiran sa bahay. Tumingin sa kanya si Ginang Maring, puno ng pag-aalala ang mga mata. Hindi maiwasan ni Lemuel na maramdaman na may mali, hindi lang sa mga aswang, pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nag-aalala si Enra Maring. Hindi mo maintindihan, Lemuel. Maliit na bahagi lang ang mga nilalang na yon. Ang nakakatakot pa ay kung sino ba talaga ang nasa likod nila. Nagsimulang napagtanto ni Lemuel na ang digmaang ito ay hindi lamang sa mga supernatural na nilalang. Ang nasa likod ng mga aswang ay hindi mga estranghero, kundi mga tao sa kanyang pamilya. Ang pagkakanulo, kasakiman, at ang bulag na paggamit ng kapangyarihan ni Mutya ay lumikha ng mga hindi inaasahang panganib. Natagpuan ni Lemuel ang isang lumang diary ni Egoy, kung saan itinala niya ang mga mahiwagang bagay tungkol sa nakaraan ng pamilya. Ang mga pahina ay puno ng mga kwento ng hindi wastong paggamit ng Mutya, na humahantong sa pag-usbong ng masasamang puwersa. Nagulat si Lemuel na pagtanto na ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala.
Lemuel, hinihingal. Ano-anong ginawa ni Egoy kay Mucha? Bakit lumitaw ang mga aswang dito? Natuklasan ni Lemuel na hindi lang ang mga aswang ang dumarating sa kanyang pamilya, kundi pati na rin ang mga taong gustong pagsamantalahan ang kapangyarihan ni Mucha para makamit ang sarili nilang mga layunin. At sa digmaang ito, kailangang pumili si Lemuel kung gagamitin ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang natitira sa kanyang buhay o maging bahagi ng kadiliman na pinili ni Egoy. Nakatayo si Lemuel sa bakanteng lupa, nakatingin sa malayo. Isang malamig na hangin ang umihip, ngunit hindi na siya natakot. Hinawakan niya si Mucha sa kanyang kamay, determinadong harapin ang darating. So, anong landas ang pipiliin ni Lemuel? Gamit ang kapangyarihan ni Mucha para magligtas o magdulot ng pagkawasak. Ang sagot ang magpapasya sa kapalaran mo at ng lahat ng mahal mo. Si Lemuel ay nakatayong mag-isa sa dilim ng kagubatan. Umihip ang malamig na hangin, dala ang tunog ng mga nahuhulog na dahon. Tumingin siya kay Mucha, ang kwintas na nasa kamay ay naglalabas ng mahinang liwanag. Bagamat natalo na niya ang mga aswang, hindi pa dumarating ang kapayapaan. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanya. Si Lemuel, isang matigas ang ulo mula sa lungsod, ay nakatayo ngayon sa dilim ng kagubatan. Ang kapangyarihan ni Mucha, ang kayamanan na hawak niya, ay hindi na isang ligtas na proteksyon, ngunit isang pasanin. Siya ay nahaharap sa mga tanong na hindi niya nais na mahanap ang mga sagot. Makokontrol ba niya ang kapangyarihang ito? At magagamit niya ito sa kabutihan? Nakaupo si Lemuel sa tabi ng apoy sa isang lumang bahay. Ang kumikislap na liwanag ay sumasalamin sa kanyang mukha. Si Elres Maring at Emma Egoy ay nakatayong nakatingin sa kanya, puno ng pag-aalala ang kanilang mga mata. Nagpatuloy ang katahimikan. Ginang Maring malumanay, parang nagpapayo. Hindi mo maaaring gamitin ang kapangyarihang ito nang walang pinipili, Lemuel. Ang mga nilalang, ang mga tukso ay laging nandyan. Huwag mong hayaang kontrolin kanila at huwag mong hayaang mawala ka sa iyong sarili ang kasakiman. Tinignan ni Lemuel si Elres Maring sa katumalikod at walang sinabi. Naramdaman niya ang kapangyarihang dumaloy sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya ito laging kontrolado. Nag-alinlangan siya, iniisip ang mga sinabi nito. Si Lemuel ay hindi lamang nakikipaglaban sa mga aswang, siya ay nakikipaglaban sa kanyang sarili. Sa kasakiman, sa panghihinayang, at sa kapangyarihan na hindi niya alam kung paano kontrolin. Ang pinakamalaking tanong na kailangan niyang sagutin ay, paano niya magagamit si Mucha nang hindi nawawala ang sarili? Mag-isang gumala si Lemuel sa malalim na kagubatan, kung saan nakalaban niya ang mga aswang. Binalot siya ng dilim. Naramdaman niya ang malakas na hangin, parang tinatawag siya ng isang supernatural na puwersa. Itinaas niya ang kanyang kamay, mahigpit na hinawakan ng Mucha. Lemuel, ano ang dapat kong gawin dito? Ang kapangyarihang ito ay makatutulong sa akin na protektahan ang lahat, ngunit ito ba ay gagawin akong ibang tao? Isang taong hindi ko kilala. Ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtalo sa mga maiitim na nilalang. Ito ay isang labanan sa aking sarili. Kailangang harapin ni Lemuel ang kanyang kaakuhan, harapin ang takot at tukso ng kapangyarihan. Bawat desisyon na gagawin niya, bawat pagpili, ay maaaring humantong sa ibang kinabukasan. Mapapanatili ba niyang malinis ang kanyang puso, o ang kapangyarihang ito ang mananakot? Nakatayo si Lemuel sa isang mataas na burol, nakatingin sa nayon. Kulay abo ang langit, parang sinasalamin ang mga pag-aalala sa kanyang puso. Malabo ang paligid, parang naglalaho, na nagparamdam kay Lemuel ng kalabuan sa kanyang buhay. Lemuel, dapat kong intindihin si Mucha.
Ito ay hindi lamang isang kasangkapan para sa pakikipaglaban, kundi isang bahagi ng aking sarili. Kung hindi ko ito makontrol, ako ang mawawasak. Alam ni Lemuel na para maprotektahan ang kanyang pamilya at komunidad, kailangan niya hindi lamang ng lakas, kundi pati na rin ng katalinuhan at karunungan. Ang mga hamon na kanyang kinakaharap ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Gagamitin ba niya si Mucha upang protektahan ang pinakamahalaga o para lamang matugunan ang kanyang mga personal na hangarin? Umupo si Lemuel sa kahoy na lamesa sa bahay ng kanyang lolo't lola. Tumingin siya kay Mucha, pinag-iisipan ang mga desisyong ginawa niya. Nararamdaman niya ang kalungkutan at pagod na tumataas. Unti-unti, napagtanto ni Lemuel ang kanyang responsibilidad. Ang mga masasakit na desisyon na dapat niyang gawin ay makakaapekto hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa lahat ng kanyang minamahal. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagtatago. Kailangan niyang tumayo at harapin ang kadiliman, hindi lamang sa mundong ito, kundi sa kanyang sariling kaluluwa. Isang pag-uusap ni Lemuel at Ginoong Egoy, kung saan nagpasya si Lemuel na hindi na niya hahayaang kontrolin siya ni Mucha. Dapat niyang matutunang kontrolin ang kanyang kapangyarihan at gamitin ito para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Lemuel, hindi ko hahayaang mawala sa akin ang kapangyarihang ito. Ipaglalaban ko hindi lang ang aswang, kundi ang sarili ko. Para protektahan ang pamilya ko, matututo akong kontrolin si Mucha. At kaya, sinimulan ni Lemuel ang kanyang paglalakbay, na humarap hindi lamang sa mga halimaw sa labas, kundi pati na rin sa mga halimaw sa loob ng kanyang kaluluwa. Kakailanganin niyang lampasan ang mga tukso, madilim na gabi, upang maging taong inaasahan ng kanyang pamilya. Ngunit maaari ba siyang manalo sa labanang ito? Si Lemuel ay nakatayong matatag, ang mga mata sa malayo, tulad ng isang taong handang pumasok sa pinakamalaking labanan sa kanyang buhay. Sa mga kamay ni Mucha, si Lemuel ang magdedesisyon kung magiging bayani ba siya o multo ng sarili niya. Kakasimula pa lang ng kwento niya. Sumapit ang gabi sa nayon, umihip ang hangin sa mga sinaunang puno, dala ang tili ng mga kakaibang nilalang. Si Lemuel ay nakatayong mag-isa sa gitna ng open space, ang Mucha ay bahagyang kumikinang sa kanyang kamay. Ang liwanag nito ay kumupas habang nakatingin sa malayo, kung saan sumisikat ang dilim, ang mga aswang ay nagkukubli sa gabi, naghahanda para sa kanilang huling pag-atake. Tonight, everything will change. This is not just a battle with evil creatures from the supernatural world. This is a battle for Lemuel to prove who he is, to protect what is most precious to him, his family, his loved ones, and his own heart. Nilingon ni Lemuel ang bahay ng kanyang lolo't lola. Nakatayo sa pintuan si Elias Marin, puno ng pag-aalala ang mukha, ngunit may pananalig sa kanya. Nakatayo sa malapit si Eli Egoy, nagniningning ang kanyang mga mata sa kakaibang determinasyon. Si Lemuel ay humakbang patungo sa kanila, ang mahinang liwanag ni Mucha sa kanyang kamay ay parang tanglaw na nagbibigay liwanag sa daan. Ginang Maring, handa ka na ba, Lemuel? Hindi lang ito tungkol sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Kailangan mong labanan ang sarili mo, lahat ng pinaniwalaan mo. Kung hindi ka tatayo, hindi lang ang pamilya mo kundi ang buong baryo na ito ang masisira. Si Lemuel ay dumating na sa dulo ng kanyang panloob na paglalakbay. Natutunan niya ang kapangyarihan ni Mucha, ngunit ngayon ang pinakamahalagang bagay ay ang kontrolin ito. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa lakas ng pag-isip. Sakripisyo at responsibilidad ang mga elemento na dapat balikatin ni Lemuel kung siya ay manalo. Biglang sumugod sa dilim ang isang dambuhalang aswang, duguan ang mga mata at matatalas ang ngipin.
Nagmamadaling binuhat ni Lemuel si Mucha, ngunit agad na naramdaman ang isang di nakikitang puwersa na kumikilos laban sa kanya. Hindi mo maaaring hayaang kontrolin ka ng iyong kahinaan, ng iyong mga tukso. Dapat niyang harapin ito, hindi lamang para iligtas ang kanyang pamilya, kundi iligtas ang kanyang sarili. Lemuel, sigaw. Hindi ako susuko. Poprotektahan ko sila. Mabangis ang labanan. Mabangis ang pag-atake ng mga supernatural na nilalang, ngunit si Lemuel, sa determinasyon at lakas ni Mucha, ay nagsimulang mangibabaw sa labanan. Ginagamit niya ang lahat ng natutunan niya kay Mucha para lumaban. Sa bawat suntok, sa bawat pag-atake, nararamdaman niya ang kapangyarihan sa loob niya. Ngunit ang labanan ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa aswang. Kailangan din niyang labanan ang sarili niyang kaluluwa at ang kadiliman. Mabangis na lumaban si Lemuel, bawat suntok na nagiging sanhi ng pagyanig ng lupa, ngunit patuloy na sumusulpot ang mga aswang. Biglang sinugod ng mas malakas na aswang si Eme Egoy na nagpatumba sa kanya. Nakita ito ni Lemuel at sumugod sa kanya. Lemuel, sigaw. Hindi siya mamamatay ng ganito. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ni Lemuel na hindi maiiwasan ang sakripisyo. Para maprotektahan ang kanyang pamilya, babayaran niya ang halaga. Siya mismo ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Ito ang huling aral na dapat niyang matutunan, sakripisyo para sa iba, hindi para sa kanyang sarili. Si Lemuel ay nakatayo sa gitna ng laban, hawak si Mucha sa kanyang kamay, isang malakas na sinag ng liwanag mula sa kanyang kwintas na nagniningning. Ang liwanag na ito ay tumagos sa dilim, pinalayas ang mga aswang. Ngunit sa isang malakas na kalabog ay bumukas ang pinto ng bahay. Nagmamadaling lumabas ang huling aswang, balak niyang salakayin si Lemuel mula sa likuran. Naunawaan ni Lemuel na ito na ang mapagpasyang sandali. Kailangan niyang harapin ang kabayaran ng sakripisyo at pananagutan. Isang huling desisyon ang magdedetermina ng kahihinatnan ng labanang ito. Magagamit ba niya ang kapangyarihan ni Mucha para talunin ang huling aswang o mawawasak siya sa kadiliman? Tinignan ni Lemuel ang aswang na walang takot ang mga mata. Nilingon niya sina Egoy at Yenje, maring pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa nayon. Nandoon ang lahat ng mahal niya at hindi na niya hahayaang magdusa pa sila. Lemuel, ito ang laban ko. Mananalo ako, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa lahat ng mahal ko. Buong lakas at determinasyon, sumugod si Lemuel patungo sa aswang. Hindi lang niya ginamit ang Mucha para lumaban, kundi ginamit din niya ang kanyang puso para itulak pabalik ang kadiliman. Iyon ang tunay na kapangyarihang natutunan niya. Hindi lang pisikal na kapangyarihan, kundi espiritual na kapangyarihan, isang kapangyarihang hindi matatalo. Mabangis ang tagpo ng labanan, at sa wakas ay ginamit ni Lemuel ang Mucha upang sirain ang aswang. Nang matalo niya ito, isang maliwanag na liwanag ang bumungad, binura ang dilim at nagdudulot ng kapayapaan sa nayon. Sa sakripisyo at determinasyon, nanalo si Lemuel. Ngunit ang tagumpay na ito ay hindi lamang ang pagkawasak ng kaaway, kundi ang tagumpay ng pagmamahal, pamilya at responsibilidad. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral, ang tunay na lakas ay hindi kapangyarihan, kundi ang kakayahang mahalin at protektahan ang mga taong mahalaga. Nakatayo si Lemuel sa harap ng bahay ng kanyang lolo't lola, ang liwanag ng araw ay sumisikat, na lumilikha ng isang imaheng umaasa. Nilingon ni Lemuel ang nayon kung saan ang lahat ay namumuhay ng payapa. Tapos na ang digmaan, ngunit kasisimula pa lang ng paglalakbay ni Lemuel. Isang bagong kabanata ang nagbukas, kung saan patuloy niyang poprotektahan ang kanyang pamilya, ang kanyang komunidad at ang kanyang sarili.